Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. At samahan nyo po inyong lingkod at tayo po magkomentuhan na. Komentuhan po natin ito pong desisyon ng ICC sa jurisdiction po na gusto po sana nating mangyari na pumabor po sa dating Pangulong Duterte. Pero hindi po maganda ang nangyari. Ito po, pakinggan po natin mga tambay at kasama po sila Attorney Harry Roque at siyempre po si Maharlika. Ito po mga kababayan, ang tugon ng ICC sa jurisdiction. Ang release of Mr. Duterte is moot. At dahil In the appeal pursuant ang apela, Article hindi po pwede 82(1)(a) of the statute, hinihingi the natin appeals chamber papalaya may kita. confirm, reverse, or amend the decision appealed. In the present case, the appeals chamber by majority confirms the impugned decision. Judge Lorky Hindi po Panisse nabaliktad ang pens desisyon. a partially dissenting opinion. Meron lang isang partial dissent. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment of today. Finally, I would like to end by thanking all the parties, participants, and their counsel, registry staff, and interpreters who have assisted with today's hearing. There is a lot of work that goes on behind the scenes to ensure that these hearings runs smoothly, and the appeals chamber is very grateful to all of those involved, including to IMSS for its efforts to make sure the courtroom system are available for the present hearing. Finally, I would like to thank my colleagues, the judges, and the appeals chamber's staff for their support. The hearing is adjourned. Nako, partner, ang puso ko ay nasa sahig. Kasi sa mulat mula, ang paninindigan ko wala ng jurisdiction, pero binasuran ng hukuman yung mga argumento na sa tingin ko ang tamang interpretasyon ng Rome Statute. Kasi isipin mo na lang, voluntaryo pagiging miyembro ng hukuman. Pumayag tayo na maging miyembro, provided po pwede tayong umalis. At ang pagpayag natin ay umalis tayo, dapat kung magsisimula ang jurisdiction ng hukuman, gawin yan sa loob ng 1 taon lamang. Sinasabi nila na yung preliminary examination na gawain lamang ng prosecutor ay jurisdiction na ng hukuman. Bagamat organ ng hukuman ang prosecutor, sa katunayan, hindi naman siya nagdidesisyon. Kapag sinabing korte, dapat ang tinutukoy doon yung mga mahistrado na magdidesisyon. At ang kauna-unahang ng pagkakataon na magkakaroon nga ng desisyon ng hukuman ay kung hihingi ng abisong prosecutor para mag-proceed sa preliminary investigation. Pero ibang interpretasyon ng hukuman. Sa madaling salita, ang sabi nila, dahil ang pakay ng ICC Rome Statute ay para magkaroon ng katarungan ng biktima ng pinakakarumal-dumal na mga krimen, mas mabuti ng interpretasyon na ibibigay ng hukuman ay kapag nagsimula ng jurisdiction ng hukuman, hindi na ito ipagkakait sa hukuman at magsisimula itong jurisdiction na ito doon pa lamang sa preliminary examination na hindi naman binibigyan ng abiso ng hukuman. So sa tingin ko, itong desisyon nito ay nagbaliwala dun sa safeguard na ginawa nga ng mga miyembro na mapangalagaan ng kanilang soberenya sa pamamagitan ng karapatan ng pagbitiw. At kinakailangan nga, hindi natutulog sa pansitan ng mga prosecutor na kinakailangan kung gusto niya talaga maglitis, simulan at humingi ng abiso sa preliminary investigation sa loob ng 1 taon. Itong desisyon nito ay napakadelikado at tingin ko isang dahilan kung bakit bagamat hindi ba papalaya si Tatay Digong, tuluyan ng maisasara ang ICC. Bakit? Dahil ngayon, isang prosecutor, palibasa, basta gusto lang niya, magbukas ng preliminary examination, hindi na po pwede magbitiw ang bansang yon. Napakatindi talaga ng kapangyarihan ngayon ng prosecutor na talagang po pwede niyang mapaareso isang nakaupong presidente sa kahit saang lugar maski walang basihan, basta sabihin lang niya dahil gusto niya magsimula ng preliminary examination. Kung isipin mo yung salitang examination, pag-aaralan. Bakit pag-aaralan pa lang sinasabi na meron ng kaso ang hukuman? So masakit po sa lahat ng Pilipino itong desisyon nito. Ang puso ko nasa sahig.
Pero ang ating konsolasyon, mukhang ito ng katapusan ng ICC. Dahil sa tingin ko, ang buong African So Union, wala akong maririnig. I don't know why. Wala akong gagawin maririnig. na yung Ayan kanilang po, mga sinasabi. kababayan. Nakakalungkot, mga kababayan. Expected naman po natin yan na mangyayari po talaga yan. Kasi nga po, mismo ang gobyerno natin ang nagpadala dyan. Kidnapping pa nga ang naging issue dyan At yan po ay isinampa rin po ng pamilya Duterte at nagpetisyon po sila. Hindi po ba? Dahil nga po hindi nakakuha ng ang sinasabing patas na paglilitis ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po yung due process nga sinasabi, wala Wala pong nakuha, di po ba? At yung sinasabi ni Atty. Roque, talagang yung mga kasapi po ng ICC na natitira pang mga bansa, baka nga maglayasan na dyan. Baka nga mabuwag na kung ganyan lang po ang makikita nila sa isang International Criminal Court na katulad po ng ginagawa kay dating Pangulong Duterte na politika at pera. Hindi po ba? Pinulitika at pera. Kasi yan po ang lumalabas ngayon na pumuputok Ayaw nga lang po imbestigahan sa ating bansa, lalong-lalo po ayaw imbestigahan po sa Kongreso at sa Senado dahil sila po ay naging, mga kababayan, sindikato di umano dahil sa kagahaman, sakim sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Hindi po ba? Ganyan po ang nangyari dito sa ating dating Pangulong Duterte. Grabing pamumulitika dahil mismo ang gobyerno ng binagoong Pilipinas ang nagpadala diyan sa ICC. Di po ba? Wala man lang pong nakuhang patas ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Talaga hindi man lang siya nadala sa hukuman ng Pilipinas. Di po ba? Wala Kaya nga po mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte ay napakahirap talaga magdadaan po sa butas ng karayom na siya po ay katigan ng International Criminal Court na ICC sa mga sinasabi po katulad po nito yung jurisdiction. Dahil nga po tayo po umalis na riyan. Hindi po ba? Hindi na po tayo kasapi at may sarili po tayong soberenya. Yun po ang pinakamabigat. May sarili po tayong soberenya, ang ating hukuman, ang ating korte at ang ating Korte Suprema ay nagpapangsyon. Demokrasya ang ating bansa. Nakita nyo po, dahil nga po nagkaroon ng sabwatan, yan po, komento ko po, sabwatan gamit ang pera ng taong bayan, yan ang lumalabas po kung totoo at lalabas na credible at lahat ay katotohanan at pawang katotohanan lamang ang sinasabi po ng mga Marines, ex-Marine, na mismo ang ICC nag-iimbestiga sa Pilipinas, kasabwat ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po ba? Ayon na mismo. At yan po'y pinatotohanan naman ni Boying na nakipag-usap sila at nakipagsabwatan di umano. Ang pinakamabigat na nalaman natin, yung perang involved. Hindi bababa sa $2 million ang pondo nila para lang dito sa dating Pangulong Duterte sa ICC na nasa ating bansa at yan ay nagamit nila ang pambansang sundalong kanin di umano ang nadelibiran ng dolyares. Hindi po ba? Kaya nga masakit man sa kalooban natin na talagang grabing pamumulitika at ginamitan pa ng pera ng taong bayan ayon sa mga Marines ay talagang malabo at napakahirap na makalaya ang dating Pangulong Duterte sa dahig sa ICC dahil nga po planado nila yan, di umano. Planado nila. Talagang nakikita naman po natin kung paano po nila pinagplanuhan na ang buong Duterte ay pabagsakin nila gamit ang pera ng taong bayan. At hindi naman talaga nila nilulubayan. Napabagsak na nila, naipatapon nila ang dating Pangulo. Nakita naman po natin kung paano naman po nila unti-unting sinisira ang kredibilidad at pinababagsak ang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ba? Kasi nga po mga kababayan, kailangan nilang gawin dahil sa dami po ng ginawa nila na anomalya
korupsyon at kasalanan sa pera ng taong bayan, ay kailangan po nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Hindi po ba? Kaya po tayo ay nagdarasal at nananalangin, mga kababayan, na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At tayo po ay nagdarasal din po at nananalangin na ang Vice President po ay hindi po nila mapabagsak at maging presidente po ng Pilipinas sa mga darating na panahon. Para po lahat po ng ginawa po katulad po nito na ginawa nilang pinagplanuhan ang dating Pangulong Duterte para madala sa dahig, ay magkakaroon na po ng katarungan, mga kababayan, at malalim na investigasyon, at magkakaroon na po ng tsansa na makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo kung ang Vice President Sara Duterte ay magiging presidente. Lalabas po kasi lahat ang baho, ang mga lihim at sikreto sa buwatan na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang nakikita ni Kamanong na tsansa. Kasi po habang umiiral po ang gobyernong binagoong ang Pilipinas, ay napakahirap po at dadaan ka sa butas ng karayom na makakuha ka ng katarungan, lalong-lalo sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Paano ka makakakuha ng katarungan kung sila mismo ang sangkot at involved para mapadala sa dahig ang dating Pangulo at ayaw nilang kasuhan sa Republika ng Pilipinas, sa ating hustisya, sa ating hukuman, sa ating Korte Suprema. Ayaw nilang dali ng kaso sa ating bansa. Dahil nga po, politika, sakim, gahaman, mga kababayan. Kaya po tayo po ay umaasa na darating ng panahon at tamang panahon na maupo ang Vice President at nang matapos na po at mapanagot ang lahat ng gumawa at sabwatan sa ginawa nila, hindi lang po kay dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte at sa buong sambayanang Pilipino. Ang ginawa po nila kawalang hiyaan, lalong-lalo po sa pera ng taong bayan at pamumulitika ang ginawa nilang trabaho sa atin. At yan po ang dasal po natin. Humaba ang buhay ng dating Pangulo hanggang ang Vice President ay maging presidente ng bansa. At hindi naman po mananaig ang kasamaan ng napakatagal. Lagi pong may katapusan yan. Hindi po ba? Mas makapangyarihan po ang kabutihan kaysa po sa kademonyohan, mga kababayan. At patuloy po tayo magdasal at umaasa po tayo at nakakalungkot man at hindi po sinang-ayunan at hindi po pinaburan ang jurisdiction kasi nga mawawala na po sila ng gatasan. Hindi po ba? Kasi kung papalayain nila ang dating Pangulo, mawawala na po sila di umano ng gatasan. Napakalaking income ang pumapasok yata sa kanila. Hindi lang po yata sa ICC, kung totoo ang sinasabi ng mga Marines na pera, dolyares, hindi lang po sa ICC ang income, pati po sa Netherlands. Napakalaki po ng income. Naging tourist spot na po sila ng mga Pilipino. Pumapasok po sa kanilang ekonomiya. Samantalang ang ating bansa, kinukuhanan pa nila ng pera. Baon tayo sa utang at kahirapan, nagkakapera pa sila sa mga Pilipino dahil nga po sa mga mali-maleta issue na kasama pa pala ang ICC. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Hindi lang po si Atty. Roque at si Maharlika ang nalulungkot sa ganito pong sistema. Katulad po ng ICC na malapit na raw pong mabuwag pagka ganito ang nakikita ng mga miyembro ng ICC. Saan ka ba naman nakakita? Hindi man lang nagdaan sa ating hukuman, pinatapon mo, wala po sa Rome of Statute nila yan. Hindi po, wala po sa rules nila yan, mga kababayan. At isa pang mabigat, ang giyera ang giyera po sa mundo, sunod-sunod. Ukraine, hindi pa tapos. Israel, hindi po ba, hindi pa tapos. Iran, Israel, USA, hindi pa tapos. Nakita niyo po bang pinangihimasukan nila yan? Kinukuha ba nila yung presidente riyan? Hindi po ba hindi? Namimili lang sila. Di po ba? Namimili lang sila.
Lalong-lalo na kung merong mga kababayan at meron silang presidente na gumagamit ng pulburon. Ayan, baka sakali kung yung mga bansa na mamigera. Kaya nga ayaw nilang pasukan yan mga kababayan. Yung ICC, pang mahirap lang yata yan na bansa Hindi po ba? At syempre, papasukan mo ng papasukan ng isang damukal na salapi. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot na balita na ang dating Pangulong Duterte ay mananatili sa ICC, mga kababayan. At isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na lagi po maingatan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po mga tambay at dasal-dasal lang po tayo, tiis-tiis. Hindi naman po ang kasamaan sa ating bansa ay mananatili po yan habang buhay natin. May katapusan din po ang mga demonyong yan, mga kababayan. Muli po, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.